Ito si Skylar, ang gold laner ng RRQ. Ginamit niya si 1-1 sa Snapdragon Pro Series laban sa Evil. At sa video na ito ay papakita ko sa iyo kung anong item at emblem ang gamit niya kay 1-1 ngayong Season 34. Para sa kanyang full build, first item, Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, Windtalker, Berserker's Fury, and Malefic Roar. Para naman sa kanyang emblem, gumagamit si Skylar ng Marksman na may sweep, pull yourself together, and weakness finder. Narito ang highlights kung paano niya gamitin si 1-1 sa Snapdragon Pro Series. Dito, Rins naman, kailangan lumayo, hinahabol ni Powerful. Retribution battle between the junglers dito as Powerful gets a kill on to Rins. Ito na yung Spirit Destruction, tumama, nandito na si The Solution. Nakakapag-free naman pero shutdown coming in from Skylar. Makakaisa sila, dalawang member ng RRQ Hoshi ang wala dito. At ito na nga ang crossbow of down coming in from Skylar. Makakaisa na naman. Boy, pareha silang masaya. Hindi pa rin naman kasi ganun ka-activated yung line dito ng RRQ Hoshi. Oh, Ken? Oh, okay. Ginamit na ng Unstoppable Force etong si Ken. Kinakailangan niya lumayo bago mastakan. Nastakan na nga, napa-flicker out siya. Plus heavy spin, pero mahahabol pa rin ni Skylar. Hindi pa nga niya ginagamit yung kanyang crossbow of tongue. Powerful, ginamit yung AOG para makalayo. Yung advantage ng Moskov. And even though yung Zushin, malakas mang zone, technically yung hero, ang problema kasi nila, hindi rin ganun kadali pumasok. Preload manipulation, boy, at even! Ang daming ulti, AOG plus heavy spin. Si Rins yung unang tutumba ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-atake. Mega-kill naman si Satsujin on to Boyet. Ang next target is Powerful. Tutumba, crossbow of tongue, tumama para kay Skylar. Marky Spirit Destruction, kumonekta, kinasa naman din at tutumba din si Skylar. Next target is Itok. Binato niya yung orange buff! Ay! Inaliop kay Dairen with the power of Windriven! Okay. So maganda ang control ngayon ng RRQ Hoshi sa Lord Pit. At parang may isa na si Ken. Naku po, heavy spin defensively, pero yung crossbow of tongue masyadong masakit. Sa ilan naman, napapalayo ngayon. Ginamit ang Crimson Beacon para makatakas, pero it's not gonna be enough. Skylar gets a kill, Spirit of Destruction. Hindi tumama, pati na rin ang AOG. Satsujin kinakailangan lumayo ngayon, pero a triple kill coming in from Skylar. Grabe, Leaves Boyet and Marky to fend for themselves. RRQ Hoshi, 5 pa rin ay nandito. Pumasok na nga din dito si Boyet. Wind of Nature coming in from Skylar at makakaisa na naman ng RRQ Hoshi. Down for Evil. And RRQ Hoshi, talagang binahayan na yung base ng Evil. Hindi pa rin sila umaalis, hindi pa rin sila nagre-recall. Gusto nila makaraming inhibitor. Gusto ko lang sabihin na lupit ni Skylar, Wind of Nature, Inspired po. Oh, Satsujin? Oh my goodness, the burn! From the ignition, enough para mapatay si Marky. And mukhang tapos na taoingan. 3 heroes down on the side of Evil. Nandito pa yung 1-1. Skylar, grabe! Walang napita sa RRQ Hoshi and that is it. Gusto pa nila makaisa on to Boyet. Sakto dumating na si Satsujin with the control once again. Ken ginagawa ang lahat para ma-zone out yung minions pero eventually tutumba din siya sa kamay ng Kingdom ng RRQ Hoshi as they will sweep Evil. Grabe! Sobrang grabe. Grabe si Idok Ben, pero grabe din yung 1-1 ni Skylar. Kahit medyo nakakatawa yung nangyari doon sa last clash, yung Inspire Wind ang takbo, naging threat pa rin naman talaga si Skylar on every heroes on the side of Evil. Lalo yung ginawa niya sa may bottom lane, yung 4 na heroes yung sinasayawan niya, hindi siya mahuli-huli nila Boyet, hindi siya mahuli ni Marky. Yung